Actually, parang humingi tayo ng updates dyan sa Surigao. Makakausap natin live via phone patch ngayong umaga ang governor nila, si Governor Pimentel. Good morning po, Gov. Hello? Hello, good morning, Governor. Si Sandro Hermoso po to. So, good morning, boss. Magandang umaga din po. Opo. Governor, hingi lang po kami ng update. Kamusta na po ba ang inyong area dyan ngayon sa ina-experience natin si Bagyong Agaton? Well, for the past 2 weeks, binabayo kami ng ulan, no? So, dun sa low pressure area pa. Pero nung naging Agaton na siya, sa pagkangayon, as of 9 p.m. last night, nasa 4,700 families na yung na-evacuate natin. And then, sa pagkangayon, some of the parts ng National Highway is flooded already, so hindi na siya passable. Kahapon, may landslide tayo somewhere sa northern side, pero nag-clearing operation tayo, so nadadaanan yung from the northern side. However, going to the southern side, yung Surigao-Davao Coastal Road is unpassable to all types of vehicles na dahil sa mataas na yung tubig. Right now, naka-activate na yung Provincial Disaster Coordinating Center natin, and nandyan na yung mga equipment natin for any request for evacuation sa mga low-lying areas, and then nandyan na rin yung mga army trucks in coordination with the 36th Infantry Battalion, and then yung mga relief packs natin, nakapack na siya, but then we are waiting for the weather to improve para mapasok namin yung mga affected areas. Alright, Governor Pimentel, si Jules Guiyang po ito. Governor, kamusta naman po ba yung kooperasyon ng mga kababayan natin pagdating po dyan sa evacuation operations po na ginagawa ng inyong LGU? Hello, Chapi-Chapi, I cannot hear you. I cannot hear you, hindi madinig yung... ang katanungan po namin sana, kamusta po yung kooperasyon ng mga kababayan natin pagdating po sa evacuation efforts po ng inyong pamahalaan dyan? Can you please repeat the question? Kamusta po yung evacuation operations po? Yung kooperasyon po natin mga kababayan, kamusta naman po? Well, okay naman. Kahapon, pinadala natin ng mga army ang pinadala natin dahil mataas na nga ang tubig. Hindi na natin mapasok yung ibang barangays. As I've said before, we have already, as of 9 p.m., we have already evacuated 4,700 families. And we expect na tataas pa ito dahil hanggang ngayon, wala pa rin tigil yung ulan. Although yung hangin is great naman, so far wala pa tayong casualty na reported, but there are several barangays na unpassable na talaga. And as of the moment, the National Highway is also unpassable due to the flooding of the Surigao-Davao Coastal Road. So, Governor Pimentel, si Jade Miguel po ito ng Good Morning Boss. Gusto lang po sana naming tanungin sana kung kamusta na po ang kalagayan dyan ng infrastruktura, kung baga naapektuhan na po ba ito ng Bagyong Agaton? Governor? Well, meron tayong isang tulay na nasira talaga, and then ginawa na lang ng temporary bridge for the meantime. So this bridge, this links Tandag City, or rather the province of Surigao del Sur, going to Davao, no? So sa pagkangayon, temporary lang ang ginawa, and then possible to sa light vehicles lang. So yung mga buses, yung mga 10-wheeler trucks, hindi pwedeng makadaan dyan. That is why I would like to take this opportunity to request the national government through President Aquino kung pwede mabigyan kaagad ng prioridad yung pondo para magawa yan, because at the moment, medyo mahirap talaga ang pag-transfer ng mga, lalo na yung mga goods namin, yung nanggagaling pa ng Davao. Everything is nanggagaling sa Davao, so medyo nahihirapan talaga tayo. Although it is possible for light vehicles, pero sa mga malalaking vehicle, hindi na talaga nadadaanan yan. That is why I already coordinated with the Department of Public Works and Highways, and there is really a need for funds to rehabilitate this bridge. Yes. Governor, pagdating naman po sa mga agrikultura natin dyan sa area ninyo, kamusta naman po ba, naapektuhan po ba ang mga pananim ng ating mga magsasaka? Well, meron din. Hindi pa klaro ang report masyado, but as I can see it, during my inspection, some of the rice lands are already flooded.
So we expect na bababa talaga yung production ng palay namin kasi sa ngayon dapat supposedly yung planting season namin is December, then ang harvest season sometime March. So last year we produced 100 metric tons of palay, but because of this agaton at saka yung low pressure area, baka bumaba yung production ng palay natin. So meron talagang yung agricultural products natin maapektuhan talaga. Okay. Governor, tanong lang po sana namin kung suspendido na rin po ba ang O-levels ng pampubliko at pribadong paaralan dyan po sa inyo? Yes, suspended na yung classes. Actually, sa Tandag City, suspended na yung classes in all levels, I think, no? Kasi ang magde-declare nito yung mayor. But I'm very sure yung kasi signal number 1 dito, yung elementary and high school is already suspended. Alright, Governor, meron po ba tayong mensahe sa ating mga kababayan dyan po sa may Surigao del Sur? Ano inyong pong mensahe sa mga kababayan natin na siyempre na mag-prepare po para dito sa bagyo na nalansa dyan sa may Mindanao? Yes, thank you. Ako ay nananawagan dun sa mga tao sa Surigao del Sur, lalo na doon sa munisipyo ng San Miguel, Entago, dun sa low-lying areas na kailangan mag-evacuate na kayo para wala tayong casualty. Rest assured na if there is any request for any trucks for you to be evacuated or yung mga rescue boats, ipaalam lang ninyo sa Provincial Disaster Coordinating Center natin para makuha kayo. So I would also like to direct all the mayors to be alert and activate the NDRMC. Alright. Governor, baka meron na lang po kayong mga contact number para po sa mga kababayan natin nangangailangan po na magpatulong po sa inyo dyan. Yes, kung may nakikinig sa Surigao del Sur, ito ang kunin nila, 0918-926-6507. Pakiulit na lang po, Gov. 0918-926-6507. Alright, at yan po. Maraming salamat po, Governor Johnny Pimentel, sa inyong panahon ngayong umaga at mabuhay po kayo dyan sa Surigao del Sur.